Sa isang puno at lumang balon, nagsimula ang takot. Hi, I am April and I am from Iloilo City. This is one of the paranormal encounters I've had. One thing about sa akin is bukas yung third eye ko. And I have been dealing with the paranormal since maliit pa ako. This was back 2013 sa lumang bahay namin. I had my own room sa ground floor. Paglabas ng room ko is yung living room na namin. And meron ito yung malaking bintana. Tapos madalawa tong pintuan. Papuntang deep well, tapos pagate sa labas na. And yung isa papuntang kusina, tapos papuntang second floor. This was on my birthday, April 13, 2013. Nung gabi na yon, I was so restless. 11:30 na yon. So lumabas ako. The only thing na umiilaw doon was yung ilaw sa labas ng bintana. Siyempre, paglabas ko, nag-a-adjust yung mga mata ko. And na-surprise ako nung tumingin ako sa bintana, may shape ng bata. So, hindi ko naman ni-mind kasi baka pinsan ko. Kasi a few of my cousins were staying with us. Doon sila natutulog sa second floor. Lumabas ako sa kusina para kumuha ng water. Hindi ko na binuksan yung ilaw kasi I know my way around naman. Sa kusina, meron naman doon another door papuntang deep well, yung sa labasan na. At ito ay naka-open. Baka yung pinsan ko lumabas. And sabi ko, sige nga, check ko if lumabas talaga pinsan ko kasi sabi ko nung oras na. Pag check ko doon, walang tao. So, unang pumasok sa isip ko was baka pumunta siya sa room ng lola at lolo namin. Which is, nung paglabas ko doon, may maliit na daanan pa left and may pintuan. Dyan yung room ng grandparents namin. Pumasok na lang ulit ako, pahinga sa room ko. Nilak ko na yung pintuan. Yung room ko, meron din malaking bintana. Nag-iisa. And yung bed ko dun sa gilid. I was not sure at that time or nagmamalik ata ako or it's my imagination or ano. Siyempre medyo nagdo-doze off na ako. Pero nandun naman yung anino ng bata. I did not mind na lang kasi ayun nga, baka nagmamalik mata lang ako. A few days after, nasa living room kami. Nandun yung mga kapatid ko, tapos yung mga pinsan ko. Titanong ko siya if bumaba siya ng time na yun. Sabi niya sa akin, ha? Ba't naman ako bababa? Kasi tulog na ako that time. So, okay. I was like, oh shit. Hindi ko na kinento sa kanya. Pero natakot na rin ako. Natakot na ako that time. So, I think it was close to midnight. Medyo nagising ako. Ayun, lumabas ako. Pero, hindi na ako tumingin sa bintana. Nandun ako sa pintuan ng papuntang kusina. As in, nagulat ako nung inopen ko nandun yung kanino ng bata. I froze talaga. Nanlamig yung buong katawan ko. I did not know what to react. Cause I know for a fact, kanino talaga ng bata na yun. Silhouette niya talaga. So, I think it was around 15 seconds before ako tumakbo pabalik ng room ko. Nilock ko talaga yung door, tapos tumago ako sa lalim ng kumot ko. Inon ko lang yung ilaw, tapos nagdasal ako. Pero I remember, nagsabi sa akin ng mga matanda, pag yan ang nangyari, never pray yung prayer na alam mo. Na alam rin nila, dapat magpe-pray ka na yung kusa, hindi yung Our Father natin or ang Hail Mary. Make up your own prayer by heart. Hindi talaga ako nakatulog. Nung umaga na rin yun, sinabi ko rin kay mama. And reaction niya, hindi siya nagulat. Hindi rin siya nagtaka. Ang sabi niya sa akin, yung nakita ko was one of the many spirits na nandun sa bahay namin. Kasi sa gilid ng deep well namin, meron kaming malaking bonggambilya na plant. And yung deep well din namin is sobrang malalim. Sabi ni mama, merong duwende, kapre, at white lady na nakastay doon sa tree. Kaya di daw ako magtataka. May meron akong makikita, meron akong mararamdaman. Meron din yung mother ko, yung kwento niya sa akin. I think I was already 14, 15 at that time. Doon nagsistay yung kapatid niya sa amin, doon sa second floor. Yung kapatid ko, si mama lang yung nasa bahay. Nang maplansya si mama sa living room, and bigla na lang, sinabihan niya ako, April, tingnan mo if dumating na yung tito mo. Hindi namin narinig umupin yung gate. So, nag-check ako. Lumabas ako ng kusina, pumunta ako ng second floor. Yung daanan ng second floor is sa likod pa ng bahay. Nung doon ako sa taas, tumingin ako sa mga kwarto. Wala naman. Bumaba ako, tapos sinabi ko kay mama, wala naman si tito. Walang tao. Nagtingin lang kami kasi sabi niya talaga, may nakita talaga siyang tao. Hindi anino, tao talaga. So medyo natakot kami pero hindi pwede makikita ng kung ano man yun. Natatakot kasi sabi niya sa akin, usually pag tao talaga yun nakikita, most likely demonic entity na yan. Patugtog na lang kami ng mga liturgical songs. I remember then, it was back 2015, ako lang sa bahay. Nilipat nila yung room ko sa second floor kasi yung room ko sa ground floor sinira
sinira para lumaki yung living room. Maya-maya sa labas ng kwarto, may lumalakad. So baka dumating na sina mama or mga pinsan ko. Chinek ko sa peephole ng pintuan. Wala. Tapos maya-maya, may umaapak ulit pero pababa ng stairs. Sa room ko may bentana. Yung view niya is yung stairs pababa. Nagulat ako. Wala namang tao. Nagpray ulit ako. Pero maya-maya, may kumatok. Tapos nung kumatok, tumakbo na ako. Muntikan pa ako madulas sa hagdan. Tao ako dun sa kapitbahay namin. Nung tumingin ako sa second floor, kita-kita ko sa room na meron namang silhouette pero hindi bata. Dim na shadow. And after nun, sabi ko na talaga kay mama, ma, magpa-house blessing tayo ulit. Hindi na ako komportable. Submit your story.